Natigil ah. Sabihin na naman sa'yo ng mga basher, tumataba ka. Hello Kathleen fans! So ang mga items natin, Elena 1944, tapos first day of school ni Sir Alden sa pilot, no? Paging piloto, tapos yung bagong business ni Ma'am Catherine. And then marami pa mga kasombrero. So unahin natin, ang sabi dito sa isang post ay parang ipo-pull out daw or hindi mo na gagawin yung Elena 1944. So this is a question mga kasombreros. Kasi nga, sabi dito, after Paolo Avellino declined the role and Jericho Rosales' failed chemistry test with Catherine Bernardo, Elena 1944 was pulled out once again this year. It is said to be reported that another GMA star will be Catherine Bernardo's partner, just to make sure it will be blockbuster hit once again. So, ang sabi dito is GMA actor. So, ang sabi dito ay parang sasabi lang si David Licauco, yung rumored na GMA actor mga kasembreros. Pero para sa akin may question pa ba dito? Syempre Sir Alden yan mga kasembreros, no? Catherine Bernardo and JR teleserye, Jericho Rosales pa ito. Announcements being delayed because of Catherine Bernardo and MA relationship issue. So, sa MA. So pero ito no, parang ito ngayon nangyayari ngayon na hindi na naman niya magagawa kasi yung Elena 1944 talagang preparation din ang gagawin ito, no? 6 months, parang ganun din ang mangyayari dito. So kaya ngayon medyo late na siya, August na mga kasembreros. Tapos may speculation pa na gagawa si Ma'am Catherine ng teleserye kay Sir James Reid. So pero hindi natin alam yung dito yung magaganap dito kung totoo ba na ipo-pull out. Pero para sa akin talagang hindi na kaya ng oras, no? Tapos yung kay Ma'am Catherine pa dito baka change kung pa nagbago sila ng plano mga kasembreros kasi nga nung dito yung nag-meeting pa sina Ma'am Annette Gozon, sina Sir Carlo Patigbak, tapos kasama si Ma'am Lisa Marcos. So parang naisip ko talaga na change of plan sila para magiging blockbuster at saka aabot na naman ng bilyon. Ay Kathleen na ang i-hire. Kathleen na yung i-hire nila mga kasembreros at gagawa ng project ulit. So yun ang aking talagang number 1 na pinupunto na Kathleen ang magtatambal mga kasembreros. Kasi kung hindi naman si Sir Alden yung dyan ay dito sa genre na Elena 1944. So parang hindi rin siya magiging, although maganda maganda yung istorya and alam ko papatok talaga yan mga kasembreros. Kasi nga pag solo era ni Ma'am Catherine talagang umabot din ng 100 million. So blockbuster din siya mga kasembreros sa box office. Pero iba talaga yung impact kasi kapag dalawa sila. No, yun ang gusto kong sabihin mga kasembreros. Kikita ng malaki yung movie ni Ma'am Catherine, yes. Pero iba pa rin talaga yung impact, yung chemistry kapag Kathleen ang magtatambal sa isang screen or isang pelikula or isang project mga kasembreros. So kumaga pa mas malaki yung impact at mas malaki yung kikitain ng pelikula mga kasembreros. And ito wala pa rin talagang announcement from ABS-CBN. So hanggang speculation lang tayo kung si James Reid ba talaga at saka si Ma'am Catherine ang magtatambal sa teleserye na sinasabi niya Sir James Reid mga kasembreros. So mag-aabang-abang tayo. And then ito, so kahapon para nag-soft opening yung business ni Ma'am Catherine na bathtubs mga kasembreros. So grabe no, ang kulit ng kanyang business. So this was posted by Tita Long Gumatay. So alam natin na very reliable at saka close na close ito. Talagang maka-Catherine ito si Ma'am Long Gumatay mga kasembreros ever since, no? Wala pang Kathleen days pa lang ay talagang suportado ito ni leader na mga fans si Tita Long Gumatay mga kasembreros ni Ma'am Catherine Bernardo. So sabi niya dito, soft opening today. Kahapon actually ito hindi ko nasali. Hindi ako kasi nakita mga kasembreros. Soft opening today, please do not forget my time pa para humabol, my 40% off sa lahat ng bathtubs mga kasembreros. So yung pinost ko nung nakaraan, so ito yon, no, yung sabi kong sabay nag-post ng parang banyo si Ma'am Catherine at Sir Alden mga kasembreros. So August 18, 2025, so step into our showroom
of curated global bathroom design. Enjoy 40% off on all bathtubs during our soft opening celebration. So kahapon pala, no, yung kanilang soft opening, mga kasubras, may bagong business ni Ma'am Catherine. Ang unique, no? Ang unique ng kanilang business. Bathtub, mga sombreros. So yung iba, di ba, properties, yung iba bahay, yung iba McDonald's, for example, kay Sir Alden, or iba naman franchise ng Jollibee, or food business, Hungry Tita, no? Although talaga si Sir Alden talagang galing niya sa business kasi yung pagkain talagang lifetime na kailangan ng tao. So kung kaya siya nag-invest sa pagkain, mga kasembreros. So ayun po. And then ito, so yun nga, first day of school ni RJ Fulkerson Jr., mga kasembre. RJ Fulkerson Jr. po ulit-ulit, no? Richard Fulkerson Jr. Sa kanya, so ang iniisip ko dito kasi Monday. So parang kasi kaka-post lang eh. So ito yung first day niya, no? So kahapon, mga kasembreros, Monday, mga kasembreros, no? Tapos parang nasa isang Japanese restaurant siya, mga kasembreros, which is favorite ni Ma'am Catherine din, na kumapa ng mga pagkain sa Japanese food restaurant, mga kasembreros. So parang na-picture siya doon na baka doon siya kumain, mga kasembreros, kasi break. Baka lunchtime niya, tapos doon siya kumain, tapos na-picture yung mga yung mga staff doon, mga kasembreros. Ikebukuro, tapos Japanese resto bar. So ito, mga kasembreros, ang kulit na estudyante. So sino mag-akala na kahit na 30 plus pwede pa mag-aral, mga kasembreros, no? So talagang pag may pangarap ka, walang hadlang, mga kasembreros, kapag kaya at dito determinado ka talaga, mga kasembreros. So first day of school, no, si Sir Alden. Tapos yung kanyang yung ID niya nasa bulsa, mga kasembreros. Ang kulit na estudyanteng ire. Hindi, joke lang po, mga kasembreros. And then ito, nag-post din siya, sobrang lalim. So ito muna, mga kasembreros. Ang kulit na ito kasi alam ko throwback ito, pero ito yung ito yung post niya, at saka kumakain siya sa Hong Kong, mga kasembreros. Tapos parang ito yung yung dati niyang if I'm not mistaken, last 2023 yata ito, mga kasembreros. Tapos sabi nito parang Alden to bashers, no? Sabi niya sa mga bashers siya, wala akong sabi niya ganun, wala kasi kain is life, no? Food is life. Kaya Sir Alden, sasabihin naman ng mga bashers, tumataba ka, sabi. Si Miss Nathan Zaga ito. Tapos parang throwback lang, mga kasembreros, no? Parang nirepost lang po ng isang Kathleen or Alden admin, mga kasembreros. And then ito, ang kulit ng sinabi ng isang dito. Sabi niya malungkot to hindi happy si Ma'am Catherine kasi wala si Angkla Soiti. Kasi nga, mga kasembreros, si Ma'am Catherine mahilig siya, clingy din siya. Physical touch din yung love language ng Catherine, di ba? Kaya parati masabi na parati siya nakadikit, parati kay Kyle, kung sino man dyan, kay Sir Piolo Pascual. So si Sir Alden ganun din, sobrang angkla, no? Ganun yung parang physical language, physical touch yung kanilang love language, mga kasembreros. And during nga sa Hello Love Again at saka sa premiere night ay parang angkla si Ma'am Catherine kahit hindi na kailangan. Kahit hindi na kailangan, nasana na siya na angkla ng kamay. So kung kaya sabi ko ay tama nga, no, yung caption na ito kasi yung ito na video ni Ma'am Catherine ay during yung sa kanyang great taste at saka magic sarap na meet and greet, mga kasembreros. So kung kaya sabi ko tama kasi medyo malungkot si Ma'am Catherine at saka kulang kasi nga wala si Angkla Soiti kasi nga nung time ng sobrang parang kumakahawak ay parang linta. Yung kamay niya parang naka-program na doon na lang ilalagay parati sa kamay ni Soiti, mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit dito, mga kasembreros. So dito, isasali ko lang to bilang last item. So nag-post dito si Ma'am Naibara, sabi niya dito, si Sir Daniel Padilla at saka si Ma'am Kayla, nililigawan daw niya, no? Parang ganon, mga kasembreros. Tapos marami pa siyang sinabi So pero hindi ko na lang i-mention, mga kasembreros. So good for him naman, or good for both of them, mga kasembreros, kung totoo man yan. So kung saan sila masaya, okay lang. Ang mahalaga sa atin ng Kathleen, mga kasembreros, ay safe at secure.
secure mga kasambreros. Alright, tinasya sa ating captain items. Sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. Today is August 19, 2025, no? Ang bilis ng panahon mga kasambreros. Tuesday na po, no? Sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasambreros. Sana po ipakinggan natin. Ang title, Diyos ng mga Diyos. Revelation 19 verse 16. And He, Jesus Christ, has on His robe and on His thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. So, hari na mga hari at Diyos ng mga Diyos, mga kasambreros. So, naisingit ko ito or naitopic ko ito mga kasambreros kasi nga yung sa Greek mythology, sa Roman mythology, marami silang mga gods, marami silang Diyos, marami silang mga Diyos-Diyosan, si Zeus, no, yung mga mythology, mga bunga ng katang-isip, bunga ng imagination ng tao, mga kasambreros, yung mga Diyos, mga kasambreros, which is kapag sinasamba ng tao, kapag niluluhuran nila, kapag tinuturing nila na Diyos, mga kasambreros, sa kanilang buhay, ay galit na galit ang Panginoon because God is a jealous. Yun yung pinakaunang commandment, no? Wala kayong you shall have no other gods before me. So, dapat wag po tayong gumawa ng ibang Diyos maliban sa ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. So, ang sa atin ngayon, sa present time natin, hindi naman literal na kunwari ninuluhuran mo at nagbabow down ka talaga sa isang object or sa isang ginawa ng tao. Yung pag-spend natin ng time, yung pinaglalaan natin ng oras sa panahon natin sa araw-araw, may it be sa ating social media, may it be sa ating jowa, sa asawa, sa trabaho. Yung mga bagay na ito, blessings ito mga kasambres. Yung trabaho, blessing yan. Yung asawa, blessing yan. Yung mga anak mo, blessing yan. Yung jowa mo, blessing yan. Kung nasa tamang season, no? Pero kapag dyan na lang umiikot ang mundo mo, yung buong araw mo, parang wala ng panahon sa Diyos. Wala ng panahon sa pagbibiblia mga kasambres. So, hindi man siya literal na niluluhuran mo or sinasamba mo siya, pero yung actions mo at saka hindi ka nag-spend time sa Panginoon mga kasambres at saka naubos na lang dyan sa trabaho mo, ay para mo na rin sinasamba. Okay? Yung tao, dyan na lang nauubos yung oras mo sa isang araw, sa buong araw. So, yan yung sinasamba mo. So, yan yung Diyos mo. Yan yung Diyos-Diyosan mo. So, kunwari yung trabaho, no? Hindi naman masama ang trabaho. Actually, blessing ang trabaho. Pero kapag dyan na lang nauubos ang oras mo kasi nga may binabayaran kang utang, binabayaran kang bills, may mga goals at saka dreams ka na kailangan ng malaking halaga, at saka wala ka ng panahon sa Panginoon. So, yan yung Diyos mo. Kaya yan yung Diyos-Diyosan mo mga kasambres, which is galit na galit ng Panginoon. And nagsasaya naman si Satanas mga kasambres kapag ang mga tao ay busy sa kanilang mga daily agenda at wala ng panahon sa Panginoon. And yung verse na ito, Revelation 19:16, ay powerful and evocative verse mga kasambreros na nagka-capture ng pagiging majestic, ng pagiging malulhati, no? Hari, pinaka-authority sa lahat ng mga authorities mga kasambreros. May it be sa heavens, may it be sa earth, may it be under the earth mga kasambreros. Wala pong makakatalo at wala makakapantay sa Panginoon at sa pagiging hari at pagiging Diyos ni Lord Jesus Christ mga kasambreros. So grabe nun. Actually yung words ko, even though I'll be putting them into superlative degrees mga kasambreros, ay wala pong hindi po makakapantay. Hindi po mai-equal mga kasambreros sa pagiging Diyos ni Jesus Christ. This verse is set within the apocalyptic vision of John, si Apostle John mga kasambreros, kasi nga siya yung sumulat sa Revelation, sa the last book of the Holy Bible, where the ultimate triumph of good over evil is depicted. It's a climactic moment within or in the narrative, emphasizing the sovereign power of Christ as He returns mga kasambreros. So, kasi
maaari kang sa India kasi sobrang daming Diyos mga kasers, marami silang Diyos-Diyosan. So you can make your own God. Kaya pwede kang gumawa ng sarili mong Diyos eh. Pwede kang gumawa ng sarili mong agenda, sarili mong schedule araw-araw, asan ba ako, ano bang gagawin ko ngayon, ano bang routines ko ngayon, ano ba yung daily task ko ngayon. So pwede kang gumawa, no? Actually, pwede kang gumawa ng sarili mong schedule and pwede mong hindi ilagay ang Diyos sa iyong daily agenda or daily schedule mga kasers. But tayo rin po kasi ang kawawa eh. Ang Diyos po natin, Diyos na siya. Kung tayo po ay walang Diyos, useless, meaningless, we're totally dead. No, kung we are futile mga kasumero. Sa English vocabulary na long word natin is fluxus nihil liquefaction. So, wala tayong kabuluhan, walang purpose ang buhay kapag wala ang Diyos. Pero, ang Diyos, kahit na wala ang tao, Diyos pa rin siya mga kasumero. He is still eternally powerful, eternally amazing, wonderful, miraculous, and overall mga kasembreros. So, He is above overall. So, sa Diyos, wala tayong talo. As a matter of fact, parating panalo mga kasembreros. May mga failures, may mga disappointments, yes. Pero kung pipiliin na natin, kung gagawa tayo ng agenda, dapat andun talaga ang Diyos mga kasembreros. Kasi unang-una sa lahat, may consequence, no? May punishment, may penalty mga kasembreros. Yung ating hindi pagsunod at hindi pagsamba at hindi pagsunod sa utos ng Panginoon mga kasembreros. And pangalawa, magsasuffer din tayo kasi kapag walang Diyos sa ating buhay, walang guidance, walang counsel, wala yung Holy Bible, walang mag-instruct sa atin, walang magre-remind sa atin ng salita ng Panginoon na ganito pala dapat o ganito pala dapat. So hindi madidirect ba, hindi magiging tuwid ang ating buhay, ang ating mga choices, mali-mali, no? Magsisisihan natin sa huli. Yung ating mga desisyon, yung ating mga plano ay hindi tugma. So, damay-damay mga kasembreros. Masasaktan tayo, masasaktan din yung ating pamilya. So, tayo mismo mga kasembreros ay sisirain natin ang ating sarili. This verse, or the verse contains the phrase King of Kings and Lord of Lords. This title signifies the supreme authority and ultimate sovereignty of Jesus. To be the King of Kings means to have authority over all earthly rulers, ruling over their realms, yung kanilang mga nasasakupan, with absolute power in ancient times. Similarly, Lord of Lords underscores His dominion over all spiritual and temporal powers. The imagery of His name written in His robe and His thigh conveys preeminence or permanence and visibility, signifying that His authority is not hidden but openly declared. So ito mga kasembreros, na-mention natin kanina, siya ay mas powerful, siya ay overall na authority mga kasembreros, maging sa mga tao sa mundo, tao sa ibaba, sa impyerno, tao sa itaas, mga kasembreros, mga heavenly beings or heavenly hosts. So, siya po ang Diyos mga kasembreros. Kaya sinasabi dito na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Ibig sabihin, may mga presidents, may mga kings and queens sa mundong ito. But still, no, God is overall above them mga kasembreros. Sa lahat ng kingdoms, He is more powerful than United States of America. He is more powerful than Russia, than Germany, than Japan, and so on mga kasembreros. No? Even the Philippines, of course. No? Lahat siya po ay mas makapangyarihan at walang equal ang kanyang pagiging Diyos at ang kanyang power. This theme in Christ's ultimate authority is echoed on other parts of the Bible like Philippians 2:9-11. So dito rin ay na-declare mga kasembreros na si Lord po ay ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. So just like 1 Timothy chapter 6 verse 15, no? Sinasabi dito na blessed and only ruler, the King of Kings and the Lord of Lords. Referring to Jesus Christ mga kasembreros. This is very relevant today, no? Yung verse na ito ay nagpo-provide sa atin ng reminder ng ultimate and just authority of Christ in a world where power is often abused and leaders can be fallible. So, kasi di ba, yung mga tao pwede magiging gahaman sila sa kanilang mga power, sa kanilang authority, sa kanilang position sa government for example, or sa society in general. So, pwede sila maging gahaman, pwede silang papakontrolin yung mga bagay-bagay sa mundong ito. But the supreme and the more supreme, the most supreme and the most sovereign mga kasembreros ay si Lord Jesus Christ. Wala nang iba. So, kailangan isipin natin ang ating buhay ngayon. So, think of your life as a busy corporate office. Jesus Christ stands as the ultimate CEO,
the King of Kings. So, parang nasa isang kumpanya tayo. Ang mundong ito sa bahay natin, di ba yung batas dyan at saka nasusunod talaga yung ating magulang, sa isang kumpanya yung CEO, yung may-ari ng kumpanya. So sila yung ginagalang at sila yung may authority. So Jesus Christ is more than the CEO of our lives, and even sa eternal to eternal to eternal to eternal na panahon mga kasembreros. So overall, no, kung kaya siya sinabing King of Kings and Lord of Lords mga kasembreros, Diyos na mga Diyos at Hari ng mga Hari, because sa lahat ng mga hari, siya ang hari. Sa lahat ng mga Diyos, siya ang Diyos mga kasembreros. So sa lahat ng mga rulers and kings and leaders of the world mga kasembreros, even to this age and even to the age to come mga kasembreros. Grabe, no? Kahit na future generations, kahit na may mga powerful leaders pa na ma-raise at mabuhay sa mundong ito, still Jesus Christ is above them. Alright, grabe, no? Nakaka-amaze talaga mga kasembreros ang pag-usapan ng majesty at saka yung splendor ng Panginoon mga kasembreros. Sinama po sa ating Word of God, ha? No? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in the mighty, holy, sweet, magnificent, majestic, wonderful, amazing, the name above every name, the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, pa. Alam po, I love you.